Hi Maribel. Hello. Kumusta? Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung staffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit na ako ng MX3. Tatanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko bilib. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liha. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Luna. Meron po akong boyfriend at 1 year and 6 months na po kami. Classmates po kami sa hip-hop group at doon na po kami naging close. In fairness naman po sa aming dalawa, nagkasundo po kami na maging discreet lamang about our relationship, lalo na sa social media. Low-key. Di kami masyadong nagpo-post. Hindi rin kami masyadong pakitang tao kapag nandyan pong yung mga camera. Iniisip ko, siguro never pa siyang nagkaroon ng relasyon. Ako naman, gusto ko low-key dahil ayokong merong mga nakikialam sa pagmamahala namin. Minsan, pinopost. Pero kadalasan, mas gusto namin na hindi alam ng tao kung nasan kami or kung ano bang estado na ng relasyon namin. Tinanong ko yung boyfriend ko na kung meron na siyang girlfriend before. Nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Kwento-kwento hanggang sa boom! Nalaman ko na meron siyang naging karelasyon na LDR. Tumagal sila ng 3 years and 9 months. Grabe. At ang sabi niya sa akin, 1 buwan pa lamang daw silang hiwalay. DJ Lindsay, nung time na yon, atras na sana ako. Pero nahulog yung loob ko. Maginoo kasi siya.
Makulit din pagdating sa akin. At palagi akong chine-check kung okay lang ba ako. Nag-a-update at nagsisend ng pictures kapag hindi kami magkasama. Kaya sino ba naman ang hindi mai-in-love dito sa gantong lalaki? Di nagtagal, naging kami, DJ Lindsay. Sa pagiging low-key ng relationship namin, nung una, wala namang problema sa akin. Yun nga lang nalaman ko na dinedenay niya pala ako sa mga kaibigan niya. Tapos nalaman ko rin na hindi niya naman pala iniiwasan yung babaeng pinagseselosan ko. Harap-harapan pang sinasabi kung gaano ka-sexy yung babae. At itong babae na ito ay yung ex-girlfriend niya. Ang sakit, di ba? Hanggang sa isang beses, nabasa ko sa cellphone niya na ka-chat niya yung kanyang ex. Nagsusumbatan sila. Nagsasabihan sila ng baho ng isa't isa. Sino ba yung unang nanloko? Pero sa huli, ang sabi nila sa isa't isa, they both miss each other. Ang sakit na naman, di ba? While reading the text messages, Lindsay, tinawag akong patapon nung babae. Nalaman ko rin na hindi niya ako pinagtanggol nung sinabi niya yun. Ang sabi ng boyfriend ko, doon sa ex niya, it's hard to forget you. Grabe. Nalaman ko na rebound lang pala ako. Pero kung aakalain po ninyo na nakipaghiwalay na ako, hindi. Hindi ako nakipag-break. Nagpaka-red flag ako. At sinadya kong saktan yung ego niya. Siya naman yung nagbago eh. Bumawi siya sa akin. Di ko rin alam kung paano nangyari yun or kung bakit. Pero bigla-bigla na lang, feature niya ako sa social media. Pinapa-open na sa akin yung kanyang mga accounts. Binigay sa akin yung passwords eh. Bigla na lang, ni-launch niya ako sa Facebook at sa Instagram. Mas naging extra clingy siya sa akin. Sinusuyo niya na ako, tapos in-unfollow niya yung mga babaeng kaibigan niya. Pero alam mo, DJ Lindsay, kahit ginawa niyang lahat ng to, hindi ko ma-appreciate. Kasi nabulag ako ng dahil sa galit. Lagi kong naiisip yung sinabi niya tungkol sa akin. Lagi kong naaalala na hindi niya ako pinagtanggol doon sa ex niya. There was a time na nagkaroon ako ng chance na buksan yung social media account niya. Hinanap ko yung ex at yung usapan nila. Well, to my surprise, naka-block na yung ex at burado na ang chats. Meron silang exchange of conversation 7 months ago, DJ Lindsay. Humingi siya ng sorry sa ex niya at closure sa relationship nila. Ang mga sumunod na linya,
nagpaiyak sa akin. Sinabi niya sa ex-girlfriend niya na mahal niya ako. Pinagtanggol niya ako at sinabing hindi ako patapon. Kung meron daw basura, ex niya daw yun. Siya daw yun dahil hindi niya nagawang panindigan yung relasyon namin. Iyak ako ng iyak nung nabasa ko yung DJ Lindsay. Out of guilt. Hindi ko napigilan. Nung time na yun, pinuntahan ko agad siya. Nasa bahay siya nun eh. Niyakap ko siya agad at nagsorry ako sa mga nasabi ko sa kanya. Even yung mga hindi ko pag-appreciate sa mga ginagawa niya. Verbal, physical, emotional na pananakit na nagawa ko sa kanya. Humingi ako ng tawad. Alam ko, meron siyang mga nagawang pagkakasala noon. Pero napagbigyan ko na siya. Napatawad ko na siya. Hindi rin naman ako perfect. Siguro, may times na naiinis siya sa akin. Kasi toyo ako. Attitude ako minsan. But at least, napagbibigyan namin ang isa't isa. Ngayon, DJ Lindsay, masaya naman kaming dalawa. May mga nagiging tampuhan, pero naayos naman namin. Shinare ko lang po talaga ang kwento naming dalawa ng boyfriend ko. Maraming salamat po kung sakaling mabasa ninyo. Muli, ako po si Luna. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras muna natin sa buong kapuluan. Check your time, 22 Camboys. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:22 on the clock. Siyempre, dumihan tayo pa rin po ang stasyong same. Pero, iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Hi, naku, welcome to the show. Ito po ang lihim ng liham. Pangga ko, mahal ko, baby ko. At your service all the way till 11 in the morning. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Okay Ano nga bang masasabi mo tungkol dito sa ating kwento for today? Kwento po ni Luna. Sinulat niya sa lihim ng liham via facebook.com/Lindsay1067. LINDSAY1067. O in fairness hindi lahat ng kwento ganito. Wow! Hindi lahat ng kwento talaga may forgiven na part. 'Di ba? You have been forgiven. Walang ganon, 'di ba? Usually na napapansin natin o pinapadala sa atin dito sa lihim ng liham is, mga revenge, 'di ba? Yung tipong hindi maka-move on dahil ginamit lang siyang rebound. But then again today, this is a different story. Diba? Ito po ay kwento ng pagmamahala ng dalawang taong inamin sa isa't isa na hindi sila perpekto and they will never be perfect. Pero they chose to forgive and love each other. Doon pa lang sa part na yun, diba? Congratulations na agad. Ang taray! Ganda mo, ate. Pinaglaban ka. Diba? Ang ganda-ganda mo sa part na yan.
Ano ba masasabi mo tungkol dito sa ating kwento for today? Nasa bahay ka man, nasa sasakyan, nasa biyahe, nasa opisina, nasa tindahan mo, nasa kainan, you are welcome, diba, to share in your comments and your thoughts about the story. Hanapin niyo po kami, facebook.com/energyfm1067. Tapos may live doon. Hanapin niyo po yung live at tingnan mo yung bulaklakin ko na cardigan. Cardigan. Gusto mo yung cardigan? Oo, diba? Hanapin niyo po yung live and then doon po kayo magko-comment ha para mabasa po natin yan maya-maya ng konti. Shoutout sa lahat po ng mga nilalamig sa mga oras na ito, ano? Oo, talagang balot na balot po kayo, ano? Para kayo lumpia for today's video. Pumasok ba kayo o hindi? Nandyan lang kayo sa bahay ngayon? No, hindi, may mga pangga tayo na nagstay lang sa bahay nila dahil nga malakas daw ang ulan sa kanilang area. Malakas ba ang ulan ngayon sa labas? Sa ating mga interns? Oo, malakas ba ang ulan? Sing lakas ng pagmamahal mo kay... Malakas ba ang ulan? Late ka? Late ka ba? Medyo, sinasabi ko sa inyo eh. Wow! Maulan daw, Jumujulanis Morissette sa labas, pero okay lang yan. Basta safe ka sa bahay ninyo or safe ka dyan sa trabaho mo, kailangan mo ipagpasalamat yan sa part na yan. May basa tayo ng comments dito, mahal ko, pangga ko, baby ko. Sabi po ng pangga natin, sabi dito ni, anong pangalan nito? Wait lang ha. Sabi ni Jean. Oo. Nagpabembang din pala sa iba. Okay. Hoy, hindi grabe ka naman. Wag mong pangunahan yung letter send. Wag ka nagbibigay ng plot twist. Sabi ni Jing, good for the both of you. At least you made the move na hindi pagsisihan kasi hindi pa huli ang lahat ng bagay for you guys. Diba? Sabi ni Grace, so wag mo nga isipin pa yung dati niyang karelasyon kasi ikaw na yung present na minamahal niya at napatunayan mo yan sa mga nabasa mo galing sa kanya. Toro. Sabi naman ni Raylene, Radam kaaya, malamig nga, buti na lang sinanay niya na ako. Hahaha, eme. Sana medyo, di ba, medyo may sustansya yung comment mo dyan, no? Oo, no? Sabi ni Raylene. Sabi naman dito ni Darwin, getting to revenge to the person who hurt you will never make you happy and will never give you peace of mind. Napaka-red flag sa kanya to justify your anger towards him. Even though na-rebound ka, girl, diba? Sana fix your attitude towards him if you want na maging strong pa ang relationship ninyong dalawa. Sabi naman po dito ni Kayzen, hi DJ ganda, kimono pa more. Oo, saan mo po nabili? Sa Black Up. Black Up. Yung may letter S. Dali naman tayo sponsored. Oo. Diba? Sinasabi ko sa inyo. Sabi pa po dito ng mga pangga po natin, ay nako, sabi ni Arch, kung dinedeny ka niya sa mga kaibigan niya at kausap pa niya ang supposed ex niya, maybe you should have broken up with him at ang bigla niyang pag-express ng pagmamahal sa iyo ay maaaring rebound effect lamang sa fallout nila ng ex niya. Huwag masyadong assuming, ate, continue to monitor and observe. Ay! So para kay Arch, huwag ka masyadong magpakasaya muna. Diba? Kasi baka nga mamaya on the side may kumikembot pa rin. Wow! Ito naman si Arch, happy ending na eh. Malay mo naman. Pero syempre, sabi nga nila, you can never be too sure about something. So if I were you, mag-obserba ka nga, diba? Sabi din ng ba? Mag-obserba pa rin at guard your heart pa rin. Take care of your heart kasi syempre kung meron mang mag-aalaga sa'yo, fine, thank you very much. Kung meron mag-iingat sa puso mo, fine, then thank you. But all in all, ikaw naman talaga din ang kailangan mag-guard at mag-police dyan sa puso mo, di ba? Kasi syempre puso mo yan. Wow! Sabi ni Delam or Dayam Joy, love is sweeter the second time around ang atake ng relationship nila. Ay, sinabi mo pa. Atake talaga, friend. Oo. Talagang ganyang atake talaga. Sabi ni Love ko Meiji, pa-shoutout mo po, Lucero family from Japan. Shoutout po sa inyo dyan. Mabuhay po kayong lahat. Iba! Sabi pa dito, ay nako DJ Lindsay, kung ako sa kanya, iniwan niya na yan dahil nagkamali na sa kanya nung una. Never give second chances because sabi nga nila, once a cheater, always a cheater. Grabe. Lalim ng hugo. Wow! Ay nako, good morning din kay Ida Sanchez. DJ Lindsay, pa-shoutout po, watching po and listening to your program mula po dito sa Balibago, Angeles City. Hello, good morning po sa inyong lahat. Iba! Talikatapang good morning po, beautiful DJ Lindsay. Maulang umaga po from Batangas City. Good morning sa inyo. Iba!
Well, ang sabi nga nila, sabi ng isang commenter natin, love is sweeter the second time around. But, ang sabi din ng isang commenter, all the way from US of A. Wow! Taray mo doon, friend. Still continue to monitor and guard your heart. 'Di ba? Alam mo, kung ako sa'yo, ano bang nararamdaman mo sa puso mo? Kasi mararamdaman mo yan bilang babae yung gut feeling. We have this gift called gut feeling na if ever tayo ay niloloko or maayos na yung lalaki. At saka nasa galawan niya ng lalaki kung niloloko ka. 'Di ba? So if I were you, trust your gut and your colon and your, 'di ba? Drink your prebiotics and probiotics. Di ba? Trust your heart, trust your gut, ganyan. Kasi you'll never be happy kapag lagi kang, 'di ba, anxious na ano ba, niloloko ba ako nito? Pero at the same time, sabi nga nila, kailangan mong maging matalino, lalo na kung pangalawang beses na yan, binigyan ka ng second chance. Pangalawang beses, so dapat mas matalino ka na ngayon. Because ngayon ang pinaglalaban mo, may hugot na. 'Di ba? May mga nabasa ka before na hindi mo naman sana gagawing big deal, pero nga, syempre, nasaktan ka, friend. Nagets ko naman yung part na yon. So, wala namang masama kung ikaw po ay patuloy na magmamasid, pero, syempre, lagi mong pipiliin na maging masaya with your partner. 'Di ba? Kasi kung hindi, parang mas maganda, kung lagi na lang tayong matatakot sa kung anong pwedeng gawin, 'di ba? Di sana nakipag-break ka na lang ng tuluyan. Kung hindi nyo rin naman mai-enjoy every moment of the day that you guys are together, 'di ba? Hindi rin naman kita masisisi kung meron ng bahid yung tiwala mo sa kanya. Pero yun nga, alam mo, ang maipapayo ko lang talaga is lagi mong ipagdasal. But alam mo yun, ibigay mo na lang sa universe, Lord, ikaw na bahala dito. Tinataas ko po sa inyo ang aming relasyon. Kung siya po ang para sa akin, eto na, parang nanay na talaga ako kung di ba? Mag-sermon, di ba? Kung siya po ang para sa akin, Lord, go, thank you very much. Go all the way, Lord. Make me happy, Lord. And I'll choose to be happy as well. But if it's not meant to stay in my life, ganyan, i-eject nyo na po siya ngayon palang, Lord. Oo. Ayaw po natin ng sakit ng ulo, Panginoon. Promise, it works wonders. Pero totoo naman, mararamdaman mo yan kung niloloko ka ng lalaki. Kung yung cellphone dinadala kapag iihi siya o kaya magdadasal siya sa loob ng CR, 'di ba? Oo. Kapag yung cellphone laging nasa ilalim ng pillows. Anong Tagalog ng pillows? Unan. Tangengots ka doon, DJ Lindsay, sa part na yan. Diba? Pag yung cellphone, laging nakababa, nasa ilalim ng unan, tas ayaw ipahawak, ay alam mo na yan. Hindi na kailangan pang magpa-banjing-banjing pa sa part na yan, diba? Kapag laging deleted ang mga chats, conversations, diba? Oo, meron ding something yan. Tapos kapag hindi mo makasama, kapag holiday, ay nako, may something. Pero sabi nga natin, choose to be happy, choose to be joyful. Kung nakikita mo na parami na ng parami yung mga napapansin mong hindi tama, kausapin mo muna bago ka mag-jump into conclusion. Dahil baka naman meron siya magandang judgment or baka meron siya magandang paliwanag sa part na yon. Okay? Pero kung sa tingin mo ay talagang, teka lang, parang naglolokohan na lang tayo dito pagkatapos mong kausapin tapos hindi ka naging satisfied sa mga explanation niya, then that's the time na kumawala ka. Let go. Mag-let go ka na din. Uy, hindi kayo magbe-break dito sa intern ninyo sa energy. Diba? That's the time. Give your 100% again. Kasi ganun ako kapag halimbawa nagbigay ako ng second chance. O di syempre medyo iingatan ko yung puso ko. At saka syempre, para akong matanglawin yan, parang Kuya Kim Atienza lang. Lahat ng, di ba ganun tayo mga babae, pag nagbigay ka ng second chance, lagi kang, alam mo yun, binabantayan, pinopolis mo lahat, ganyan. Kasi masyado ka nang maingat Di ba? Kasi may bahid na, may problema na noon, may bahid na ngayon. Di ba? Lahat magiging question mark. Lahat ng gagawin niya, may question mark. Lahat ng sasabihin niya, may question mark, syempre. Ganyan. Pero, I give my 100% love still. Tapos kapag hindi pa rin nag-workout, after giving your 100% all, despite giving your 100%, hindi pa rin nag-workout, hindi ka pa rin sineseryoso at pinapabayaan ka pa rin na para bang dead ma sa lahat ng efforts mo at sa pagmamahal mo, then that's the time na I leave the relationship out of respect for myself. Because you have to respect yourself kung hindi ka man nire-respeto ng lalaking yan, okay? Napaka-importante niyan, trust, respeto at pagmamahal, 'di ba? 'Yun ang mga importanteng
ingredients sa relationship. Oo, nasabi ko sa inyo. Gusto mo ng tahimik na buhay? Huwag kayong magjowa. Huy, hindi. Masarap magmahal, masarap maging, alam mo yun, ma-feel that you are loved. Pero you have to be wise and intelligent in giving your heart out to that person, di ba? Sabi ni Chandra, Sepangs is real. Miss you, Laura. Huwag ka nakikisali dito, Chandra. Hindi ka kasali, mag-aral ka dyan. Sabi ni Christine, pag maglolo ko yan. Kahit bantayan mo pa. Ang tama. Wow! O, sabi pa ni Carmen, good morning, Miss Ganda. Good morning. Sabi naman po ni Emerson Cortez, good morning, DJ Lindsay. Sabi ni Edric, yung mga nagsasabing huwag bigyan ng second chance, nasasabi lang nila yan kasi nakikinig lang sila. Pero pag saka nila na nangyari yon, baka kainin nila yung sinasabi nila. So true. Pag nandun ka na talaga sa moment at mahal na mahal mo pero nagkamali sa'yo, ang sakit, diba? Pero pagbibigyan mo pa rin. Pero second chance lang ha. Baka naman mamaya magloko ulit. Bigyan mo ulit ng third chance, fourth chance. Ano to? More chances of winning? Wow! Ano ka? Consolation prize? Wag. Wag ganon. 9:35 ng nagmamagandang umaga, giving you something from Trademark. This one is called Only Love. Dito sa Energy FM. And the rain is falling.